Hi everyone, I'm Agent Lenny, the owner of Legit Wonderfly Travel Agency. So for today's video, alam ko nandito ka sa video to kasi isa ka rin na nag-aabang dun sa scammer at kung paano mag-report ng scammer. Or paano na mag-report na rin sa mga nai-scam, hindi lang sa Wonderfly Travel Agency na fake account. So tuturuan ko na rin kayo guys. For example, ganito yung nangyayari. So magiging guide nyo na rin to. Kasi pumunta kami kanina sa cybercrime. No edit tong video na to kasi gusto kong transparent sa inyo, share po lahat para po may tutunan din po kayo. So, maraming mga na-scam talaga doon kanina doon sa pinuntahan namin na cybercrime. Bali, iba-iba yung problem, ganun. So, ako naman as owner, pumunta nga ako doon gawa nga may gumawa ng isang account na Wonderflight. Bali, duplicate account siya kasi hindi na-hack yung account namin. Kasi kung na-hack, napasok po siya ni scammer. Pero ang nangyari, kinopya ni scammer yung Wonderflight Travel Agency. Plus, ginagamit niya yung mga business permits namin para kunwari, legit din siya. Pero kung mapapansin nyo talaga ng maayos at kung i-check nyo din ng maayos, yung followers ni scammer tsaka followers namin is magkaiba. Mas marami po sa amin. And then ngayon, iniba ko na rin yung logo namin. Okay, take note. Sa logo namin nakalagay na dun guys, bago mag-transact, mag-video call muna kayo. Make sure na ganitong mukha ang kausap nyo bago kayo mag-send ng pera under Wonderflight Travel Agency. Kung yung nakausap nyo is hindi ganito ang mukha, tandaan nyo itong mukhang hindi nun. Kung hindi nyo nakausap na ganito, so ibig sabihin, hindi ako yun guys. Kasi nag-send lang kayo ng basta-basta eh. Pwede kasing sabihin na yung account na yun is ginamit lang niya or ninakaw niya rin. So anyways, pumunta din pala kami dun sa BPI subsidiary. So mag-start muna tayo dun sa cybercrime. Ang first step na ginawa namin, nag-report kami doon sa cybercrime. Okay, cybercrime guys. Kung na-scam din kayo, yun ang una yung gawin. Sa malapit na cybercrime kayo pupunta. So dito sa amin, nasa bandang, so unahan ng Tagaytay, parang Kalamba na yun guys na area. So dun po kami pumunta. Tapos may mga finilapan kami doon, gumawa lang kami or nag-process ng mga affidavit, and then meron din akong proof na hindi talaga ako yung scammer. So sabi naman doon, okay na yon, nakapag-report na din ako. Ngayon, hinihintay nila doon yung mga nai-scam. Hindi lang kasi pwede yung ako lang ang mag-report na kinopya. Kasi ako guys, ligtas na ako dun kasi. Gawa nga nung kinopya niya lang ako. Hindi ako yung scammer. So, na-report ko lang na ninakaw niya yung identity ko. Okay. Grabe yung scammer, no? Sobrang inggit sa akin. Gawa nga nung ako pa yung account na sa BPI, which is wala akong account sa BPI. Next afternoon guys, after ko process dun sa cybercrime, pagkatapos namin dun, agad-agad kami pumunta sa BPI. So, pinakita ko yung report ko na ginawa galing cybercrime. And then, dun na sa BPI, una kong tinanong syempre kung may account nga ba talaga yung Lenny May Claven. Kasi hindi naman ako gumawa ng BPI account. At na-trace nila na wala. So, safe na tayo doon. Kahit pumunta pa kayo, magreklamo kayo about Lenny May Claven, wala kayong makikitang BPI na Lenny May Claven. Kasi nga, makakasend po kayo pag GCash to other bank, makakasend po talaga kayo na yung name is mali, pero yung account number is tama. Masisend nyo talaga yon. Alam nyo ng cybercrime na masisend po kahit nga daw haha lang yung name mo dyan eh. Masisend po yung account yung pera dun sa tamang account number, kahit mali yung name. Ganun po yan sa GCash. So, di ba, ayaw magbigay ng GCash ni scammer. Gawa nga nung wala siyang account na under talaga sa akin. Kasi sa GCash ngayon, isang account na lang po pwede sa isang number. Hindi naman pwedeng gayahin ni scammer yung number. Kung nag-iisa lang ang GCash ko, guys, isa lang ang GCash ko, okay? And then, after nun, since okay na ako dun sa BPI, wala naman akong account, so gusto man nating ipatrace yung name ng scammer, which is hindi pa pwede. Pero magiging pwede siya pag yung nai-scam or ikaw na nai-scam ang mag-report sa cybercrime. So, please po sa mga nai-scam, ini-encourage ko po kayo na mag-report. Hindi lang yung ako lang ang mag-report. Since kayo ay na-scam din,
dapat po ay mag-report talaga yung mga na-scam. Kung gusto nyo talagang mabawi yung pera nyo, di ba? Sayang din naman yun. Kahit nga magkano, 1,000 lang yan, sayang din talaga yun, guys. Kailangan nyo may report yun. At plus, nakatulong pa kayo na mabawasan ang scammer dito sa mundo. So, ayun, ang end ng ating pagre-report. Ganun po mag-report ng mga scammer. Unang-una talaga, first step, again, cybercrime. Tapos ng cybercrime, ang connected na mga account. Ipatrace nyo kung kaninong account ba yon. Pero ang makakapag-trace nun is yung na-scam lang. Okay? Na-scam pero yung na-scam, dadaan siya sa cybercrime at magpatulong po siya doon. Hindi po agad-agad yan, may process po yan. At bawal i-post sa Facebook ang naging transaction. Pwede lang sabihin na ganito. Gaya ng ginawa ko pag-vlog ko kung paano mag-report. Pero syempre, yung mga ibang transaction guys, kung paano malocate si scammer, ano na yon, secret na namin yun ng mga cybercrime at ng bangko. Pero on process na yung scammer na yan. So, tandaan nyo, ang legit account natin, nag-a-allow po tayo ng video call. So, please lang, kung bago lang naman pala kayo sa mga online booking, mag-video call po kayo, mag-double check po kayo. Yun ang maganda nyo pong gawin. So, ingat po ang lahat sa scammer and then mag-ingat din sa mga online booking kung hindi man kayo magpapabook sa amin. I-double check nyo guys, maliban po sa video call, much better din na puntahan nyo. So, meron, yung scammer din, alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako sa ginagawa niya. Gaya ng, kasi nga, yung number at saka yung mga address guys, number ko na 0985, pag tinatawagan, yun talaga yung number ko. Tama yung nilalagay niya. And then, nililink niya din sa account niya yung YouTube channel ko. So, napupunta dun yung mga tao. And then, tama din yung address. Kaya kanina nga, may pumunta dito sa bahay namin. Sabi daw, nakatransact ko siya. Magbabayad na po sana siya. Walk-in. Sabi ko, wala akong nakausap na name nyo. So, maybe, dun nga siya. Sabi ko sa kanya, dun po kayo ata nag-message sa scammer, which is yun nga, sa scammer siya. At buti na lang, yung passenger na yun, nag-walk-in talaga siya, guys. At least, nakakilala niya ako personal. Alam niya na legit ako. So, yun. Anyways, at least hindi siya na-scam, di ba? Tatlo ang na-scam ni scammer na fake na Wonder Flight. So, ayoko na pong madagdagan yun. Kasi ni-share ko ito sa inyo, no edit video. Ganito po, mag-report ng scammer, step-by-step process tayo. Cybercrime muna, wag po kayo mag-direct din sa bank kasi hindi po kayo i-accommodate doon. Gawa nga ng wala po tayong name sa bank or may rules din ng bank na kailangan po dadaan po talaga yun muna sa cybercrime. And then, si cybercrime, may process din po sila doon. Kailangan wag kayong mapagod. Almost siguro 1 week na process hanggang sa malocate po natin yung scammer. So, that's all. Thank you for following us. And then, kung may question pa kayo about sa mga kung paano mag-report ng scammer, you can message us also. Also, ilalagay ko din to sa YouTube. So, thank you for watching and God bless everyone. Goodbye!